Rebulto ni Santo Niño. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si King, taga Quezon City po ako. May maliit po kaming negosyo. Nakatayo ito sa harapan ng bahay namin. Water refilling station po at maliit na grocery. Mahigit 1 taon na rin ang negosyo namin nang maramdaman naming nagiging matumal ito. Akala ko ay makakabawi pa kaya tinuloy-tuloy lang. Pero talaga pong lalo kaming nalulugi. Doon ko ibinuhos ang oras ko sa pag-asang mapapalago ito. Pero ang hirap dahil doon din namin kinukuha ang mga gastusin. Isang araw galing sa pagsisimba ang asawa ko. Pag-uwi niya, may dala na siyang Santo Niñong may hawak na coin purse at globe. Tuwang-tuwa siya dahil nabili raw niya ito mula sa naglalako. Ibinigay raw sa kanya na mura lang dahil nagpapaubos na lang ng paninda. Mahilig po talaga ang asawa ko sa mga poon dahil madasalin po siya. Hinahayaan ko lang kasi malaking bagay naman talaga ang pagdarasal. Inilagay niya sa altar ang dala niyang rebulto ni Santo Niño. Tuwang-tuwa ang asawa ko sa Santo Niño. Ang sabi pa raw sa kanya ng nagbenta ay swerte ito dahil sa hawak nitong coin purse. First time kong makakita ng ganoong rebulto sa tanang buhay ko. Kaya inisip ko na baka swertehin na talaga kami sa pera. Baka lumago na nga ang negosyo namin. Santo Niño de la Suerte daw ang pangalan ng rebultong ito. Ilang araw nang nasa amin ang Santo Niño de la Suerte at agad kong napansin na maluwag na ang pasok ng pera sa amin. Dumadami ang aming suki kaya dumadami rin ang aming benta. Akala ko swerte lang kami noong araw na yon, pero sa mga sumunod na araw ay mas lumaki pa ang kita namin at marami ring nagpaparefill ng tubig. Maya't mayang tumatawag para magpa-deliver. Sabi ko ng oras na yun na talaga ang simula na umayos ang buhay namin. Bago matulog ay nagdadasal ang asawa ko sa may altar. Mas sumigla siya sa pagdarasal kasi sabi niya, iba raw ang hatak ng inuwi niyang rebulto sa bahay. Ilang linggo na ang lumipas, napansin ko ang pagbabago sa anak kong si Princess. Lumilipat siya sa kwarto namin para makitulog. May sarili po kasing kwarto ang anak namin at sanay na siyang matulog doon ng mag-isa kahit 6 na taong gulang pa lang siya. Nagpatuloy ang ganoong gawain ni Princess na hindi ko pinapansin kasi nga gusto ko rin siyang makatabi sa pagtulog. Isang araw nagyaya ang barkada ko na mag-inuman sa bahay. Dahil umayos na ang negosyo namin kaya pumayag na rin ako. Sa bahay naman kami nagkatuwaan kaya pumayag na rin si Mrs. dahil matagal na rin naman akong hindi nakakasama sa gala ng mga barkada ko. Sa may veranda kami nag-inuman. Hindi ko napansin na natatanaw pala mula doon ang altar namin sa loob ng sala kung saan ay naroon ang rebulto ni Santo Niño de la Suerte. Sa kalagitnaan ng inuman namin, biglang tumayo ang isa naming barkada na tawagin na lang nating Tino. Balisang-balisa siya at nanginginig. Sabi niya gusto na raw niyang umuwi. Dahil maloko ang mga tropa, pinagkakantsawan siya noon. Pero halata kong hindi talaga siya komportable kaya hinatid ko na siya sa labas ng bahay kung saan nakaparada
ang motor niya. Napansin ko rin na namumutla siya kaya nagpresenta akong ihatid na siya pauwi. Kaya pinaandar ko na rin ang motor ko at sinundan ko siya. Gusto kong masiguro na makakauwi siya ng ligtas. Nang nasa kalsada kami biglang tumigil si Tino sa tapat ng simbahan. Nagulat ako sa ginawa niya. Inihinto ko na rin ang motor ko at tinanong ko siya kung ano ba ang nangyari. Bakit bigla na lang siyang nagkaganon? Kwento niya sa akin. Nang maupo raw siya sa sala ay nakaramdam siya na parang may tumitingin sa kanya. Hinayaan niya lang kasi normal naman na may titingin sa amin kasi maiingay nga kami. Pero napansin niyang nakatitig na ito at hindi talaga inaalis ang tingin. Kaya tiningnan daw niya. Nakita niya ang altar namin pero nakuha ng Santo Niño ang kanyang atensyon. Ang pwesto kasi niya ay naka-side view sa may sala, kaya makikita talaga niya yung altar doon. Nakabukas din ang ilaw sa sala kaya kapag tumingin ay mapapansin agad ang altar. Dahil Santo Niño ang nakita niya ay hinayaan niya ulit. Pero hindi na raw siya mapakali. Hindi niya maiwasan na tingnan ito ng palihim sa kanyang peripheral vision. Doon na raw siya kinilabutan. Kasi gumagalaw daw ang rebulto. Lumilingon daw sa kanya. Hindi na lang daw niya pinansin kasi baka namamalikmata lang siya at tamang hinala. Pero yung pakiramdam daw na parang may nakatitig sa kanya ay hindi nawawala. Kaya nang maramdaman niya uli na may tumititig, bigla raw niya itong nilingon. Eksakto raw na nagkatitigan sila ng Santo Niño na nasa sala namin. Ngumiti pa raw ito sa kanya ng nakakatakot. Doon na raw siya talagang kinilabutan at gusto nang umalis. Hindi ko alam kung paano ko siya pakakalmahin kasi talagang nanginginig siya habang nagkikwento sa akin. Ilang minuto rin kaming nasa harap ng simbahan bago siya nagpaalam sa akin na kaya na niyang umuwi ng mag-isa. Magte-text na lang daw siya kapag nakauwi para makampante ako. Nakita ko rin naman na maayos na ang kulay ng mukha niya, hindi na siya namumutla kaya pinayagan ko na rin siya. Inihatid ko pa siya ng Tanaw pagkatapos ay umuwi na rin ako dahil may mga naiwan pa akong bisita. Pagka-uwi ko ay isa-isa na rin nagpaalam na umuwi ang iba kong tropa. Wala naman akong nakitang hindi ayos sa kanila, kaya hindi ko na sila inihatid. Habang nagliligpit kami ng asawa ko sa mga kalat, pasulyap-sulyap ako sa rebulto ni Santo Niño. Iniisip ko kung totoo ba yung sinabi ni Tino. Pero wala naman akong nakita. Maliban nga sa ngiti nitong para sa akin ay nakakatakot nga lalo kapag tinitigan. Pero pinilit kong hindi na yun isipin kasi naisip kong umayos ang pasok ng pera sa amin mula nang dumating sa bahay ang rebultong iyon. Gaya ng nagdaang gabi, pumasok na naman si Princess sa kwarto namin. Sumiksik siya sa tabi ko. Nakasanayan ko na nga na sa kwarto na namin siya natutulog. Kinabukasan, isang masamang balita ang bumulabog sa amin. Nadisgrasya si Tino nung umuwi siya pagkatapos naming maghiwalay sa simbahan. Nakalimutan ko na rin siyang kamustahin nung gabi dahil antok na ako sa tama ng alak.
Para akong binuhusan ng nagyeyelong tubig. Yung nerbiyos at kilabot ko ay agad na umakyat sa batok ko. Kailangan pa akong i-blood pressure ni Mrs. kasi bigla akong nahilo talaga. Umalo sa 170/120 ang dugo ko dahil sa balitang yun. Pinagpahinga ako ng asawa ko nung araw na yun at siya na raw ang bahala sa refilling store. Kaya nasa kwarto lang ako buong maghapon. Pero napansin ko na maya't mayang dumadaan ang anak ko sa may pintuan namin. Kaya nung dumaan pa siya ulit ay tinawag ko na. Pero mukhang hindi niya ako narinig. Nagtuloy-tuloy lang siya sa direksyon ng silid niya. Ang kwarto kasi namin ay katabi lang ng kwarto ni Princess. Nakaangat ng 1 metro ang mga kwarto namin. Kaya mula sa hagdan na nasa may kanang bahagi ang kwarto namin at kay Princess, habang sa kaliwa naman ay ang banyo. Kaya akala ko ay pumunta ang anak ko sa banyo kasi doon lagi ang direksyon niya bago bumalik sa kanyang kwarto. Hindi ko namalayan na nakatulog ako at nagising na lang nang bigla akong tinawag ni Princess mula sa pintuan. Pumasok siya sa kwarto. Naka-uniforme siya. Nagtaka tuloy ako kung bakit siya naka-uniforme. Nasa bahay lang naman siya. Kaya tinanong ko siya kung bakit siya nag-uniforme. Sinabihan ko pa na baka madumihan ang uniforme niya at tiyak na magagalit si mami niya. Pero sabi niya kanina pa siya naka-uniforme kasi pumasok daw siya sa school. Doon na ako kinilabutan. Naalala kong nag-aaral nga pala ang anak ko. Laking pagtataka ko kung sino ang nakita kong padaan-daan sa may pintuan ng kwarto namin. Dahil hindi ako mapakali, ipinatawag ko sa kanya ang asawa ko. Wala pa kasi akong lakas na tumayo nun dahil nahihilo pa ako. Pinuntahan ako ni Mrs. makalipas ang ilang minuto. Tinanong ko siya kung talaga bang pumasok sa school si Princess. Sabi niya ay oo raw. Tinanong ko ulit siya kung may bata bang naiwan sa bahay na kaedaran ni Princess. Sabi niya wala daw. Ako lang daw mag-isa sa bahay kasi nga pinagpapahinga niya ako. Kanina nga lang daw nakauwi ang anak namin at kakahatid lang din ng service. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa asawa ko na minumulto ata ako ng oras na yun. Kaya sinabi ko na lang na masama pa rin talaga ang pakiramdam ko at namamalikmata ako. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Nag-BP ulit kami bago niya ako iniwan. 130/100 na ang BP ko. Kinaagabihan dahil nga tumaas ang dugo ko ng tanghali ay gabi na natulog ang asawa ko kasi binabantayan niya ako. Pero hindi rin ako natutulog kaya tinanong niya kung bakit daw di pa ako nagpapahinga. Sabi ko hinihintay ko si Princess na makitulog sa kwarto namin. Nagulat siya sa sinabi ko. Tinanong niya ako kung kailan pa raw nakitulog si Princess sa kwarto namin. Nabigla ako sa sinabi niya. Kasi nga tulog na ang asawa ko kapag pumapasok ang anak namin para makitulog. At paggising ko, wala na si Princess at gising na rin ang asawa ko. Kaya inisip kong baka binubuhat niya ang anak namin at ibinabalik sa sarili nitong kwarto. Sabi ko mag-iilang gabi nang nangyayari yun. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyayari tuwing gabi. Tapos sabi niya sa akin na hindi niya nakikita si Princess sa kwarto tuwing nagigising siya ng umaga.
Sinisilip pa raw niya ang anak namin sa kwarto bago siya bumaba ng bahay. Mahimbing daw na natutulog ang anak namin sa kwarto nito. Habang nag-uusap kami, bigla kaming napatingin sa may pintuan ng kwarto namin. Nakabukas kasi ang pinto. Nakatayo doon ang anak namin at seryosong nakatingin lang sa amin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo doon at kung hanggang saan ba ang narinig niya sa usapan namin. Pero nang kinausap siya ng asawa ko, biglang tumakbo ang anak namin. Sinundan siya agad ni Mrs. Maya-maya narinig kong nagsisigaw ang asawa ko. Kahit nahihilo ako ay pinilit kong bumangon para puntahan sila. Paglabas ko ng kwarto, napatingin ako kung saan ba ako pupunta. Naalala kong papunta sa may banyo ang anak ko na sinundan ni Mrs. Kaya doon ako pumunta. Pero wala sila doon. Bigla akong tumakbo sa kwarto ng anak namin. Nakita ko ang asawa ko na nakasalampak sa sahig at pinipigilan ang pag-iyak. Naroon ang anak namin sa kwarto niya at naglalaro mag-isa. Tumayo ang asawa ko at tinatak ako pabalik sa kwarto namin. Isinara pa niya ang pinto bago ako kinausap. Inumpirma niya sa akin kung tama ba ang nakita niya. Pareho po kami ng nakita, Sir Jupiter. Talagang papunta sa direksyon ng banyo ang anak namin nung tumakbo siya. Kaya nagtataka kami kung paano siyang nakabalik sa sariling kwarto kung hindi dumaan sa tapat ng pintuan ng silid namin. Sa sobrang takot namin, binalikan namin si Princess. Kinuha na siya ni Mrs. para dalhin sa kwarto namin. Sinabihan namin si Princess na sa kwarto muna namin siya matutulog. Isasarado namin ang kwarto niya para hindi na mapasok. Nakatanggap kami ng magandang balita. Nasa maayos ng kalagayan si Tino. Pero marami pa ring bumabagabag sa akin. Idagdag pa na si Princess naman ang nagkasakit. Nilalagnat siya at pabalik-balik ito, kaya nag-aalala kami. Ipinacheck na namin siya agad, pero normal naman lahat ng tests niya. Sabi ng doktor baka raw stressed ang anak namin kaya ganun. I-try daw naming ipasyal siya sa favorite places niya. Kinagabihan, tinanong namin si Princess kung saan niya gustong pumunta. Sabi niya, sa beach daw. Kaya naghanap na kami ng resort na malapit sa beach. Nag-book kami ng 2-day getaway sa beach para kay Princess. Nagsara kami ng store at isinama na rin ang mga trabahador namin sa getaway. Ibinili na lang namin sa kapitbahay namin na tingnan-tingnan na lang ang bahay namin habang wala kami. Tama nga ang doktor na na-stress ang anak namin dahil pagkadating namin sa beach ay gumaling na siya. Nag-enjoy talaga siya. Pero ang masasayang pangyayari ay napalitan ulit ng takot nang makauwi na kami. Gulat na gulat kami dahil may mga taong panay ang silip sa bahay namin. Tinanong ko agad ang isang babaeng naabutan naming nakasilip sa may bintana ng tindahan namin. Sabi niya, may narinig daw siyang ingay sa loob. May umiiyak daw na bata. Alam daw niyang walang tao ang bahay kaya nagtataka siya kung bakit daw iniwan ang bata. Alam niya kasi na may anak kaming bata pa. Nagulat din siya nang makitang kasama namin ang aming anak. Pero sabi niya,
Dinig na dinig daw talaga niyang may batang umiiyak sa loob. Di na kami nagsalita nun. Umalis ang babae na alam kong kinikilabutan kasi nagtatayuan ang balahibo niya sa katawan, saka namumutla ang mukha. Naalaman din namin sa kapitbahay na pinagbilinan namin na may ilang kabataan daw ang tumatambay sa harap ng tindahan namin. May upuan po kasi sa harap ng tindahan na talagang pinalagay namin para may maupuan sa labas dahil nagsasara kami ng tindahan mga alas 11 o alas 12 na ng gabi. Marami pa ang bumibili ng ganong oras at may mga tumatambay sa labas. Nagsasabi raw ang mga kabataan na tumatambay na may naririnig silang ingay sa loob ng bahay. Lumalapit daw sila sa bintana ng tindahan para pakinggang mabuti kasi alam daw nilang walang tao doon. Iniisip daw nila na baka may magnanakaw. Pero pagtapat daw nila sa bintana, naririnig nila na may batang umiiyak. Sa iyak daw ng bata ay natatakot ito at parang humihingi ng tulong. Sinabihan pa raw ng pinagbilinan naming kapitbahay na imposibleng may bata na naiwan sa loob kasi nakita niyang kasama namin si Princess nang umalis. Para patunayan daw na walang bata sa loob, pumasok sila sa gate. Nag-iwan po kasi kami ng susi ng gate namin sa kapitbahay kasi nagbilin din kami na pakilabas ang basura namin kapag dumaan ang truck. Tiningnan daw nila sa loob. Salamin po ang isang bintana sa tapat ng sala namin at hindi talaga namin yung nilagyan ng kurtina para madaling masilip kung ano ang nagaganap sa loob. Pero nakampante raw sila nang makitang wala ngang batang naiwan sa loob. Sa pagtataka ko sa mga kwento nila, tiningnan ko ang bintana na nakatapat ng sala namin. Nakuha ang atensyon ko ng Santo Niño de la Suerte na nakapaharap na sa bintana. Napaatras pa ako nang makitang matalim ang tingin nito. Kapag tiningnan mo mula sa labas ay talagang nakakatakot. Masama itong tumingin. Nagtataka pa ako kung paanong nakaharap na yun sa bintana. Hindi naman namin ginagalaw ang rebultong yun mula nang ilagay doon. Dahil sa mga nangyayari, kinausap kaming mag-asawa ng kapitbahay namin. Seryoso niya kaming sinabihan na alisin ang rebulto ng Santo Niño dahil baka ito raw ang nagdadala sa amin ng mga kakaibang bagay. Nagtataka kami kung bakit niya yun nasabi gayong si Santo Niño yun. Sabi pa niya, nagdadala raw ito ng negative energy at sakit sa mga taong nakatira sa bahay. Nagtataka talaga ako sa mga sinasabi niya. Idinagdag pa niya na hindi raw aprobado ng simbahan ang rebultong yun dahil sa coin purse na dala nito. Hindi raw yun binabasbasan. Hindi raw kasi aral sa simbahan ang swerte na kagaya ng rebulto ni Santo Niño na ang sabi ng iba ay nagdadala ng swerte lalo na sa pera. Ang swerte ay iba sa blessings dahil ang swerte ay pagsasamba sa material na mga bagay o occult practices na naniniwala sa mga supernatural na mga bagay na parang mahika na bigla na lang ibibigay sa isang tao. Pero ang biyaya o blessings ay pinagtatrabahuan ng maigi kaya ito ay pinagkakaloob sa tao. Dahil sa sinabi ng kapitbahay namin, naghanap-hanap ako at nagtanong-tanong sa ibang tao sa social media tungkol sa rebulto ni Santo Niño na kagaya ng nasa bahay namin.
Kagaya rin namin, may mga karanasan din pala sila ng kababalaghan mula nang dinala rin nila sa kanilang bahay ang ganoong rebulto. Ipinagtanong ko na rin kung paanong i-dispose ang rebultong yun. Hindi ko kasi alam kung saan yun dadalhin sakaling alisin namin sa bahay. Nakakatakot kasing itapon na lang basta, kaya may mga nagpayo sa akin na ilibing daw ito. Nalulungkot naman ako habang binabalot ng asawa ko ang rebulto sa puting tela. Kasi naisip ko, nagdala siya ng pera sa amin. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin, hindi naman din yata sa kanya galing ang pumapasok naming pera. Siguro ay dahil sa sipag at tiyaga naming mag-asawa. Nabulag lang din ata kami sa sinabi ng nagbenta sa asawa ko na swerte ang rebulto at nagpapasok ng pera dahil sa swerte nitong coin purse na hawak na lagi raw kasing may basbas ng rebultong yun. Sa likod bahay po namin mayroong bakanteng lote. Doon namin inilibing ang rebulto. Mula po nang alisin na namin ang Santo Niño sa bahay, hindi na namin naranasan ng doppelganger ni Princess. Wala na rin akong nakikitang nakakatakot tumingin kapag dumadaan ako sa aming altar. Ang negosyo namin, wala naman pong nagbago. Ganoon pa rin ang pasok ng pera sa amin. Nakakwentuhan ko ang kaibigan kong si Tino. Sabi niya kaya siya na disgrasya ay may bata raw siyang iniwasan kaya siya napunta sa kabilang lane at nabangga ng van. Hindi naman daw siya mabilis magpatakbo pero sa gulat niya sa sumulpot na bata sa daan, kaya imbis na preno ay napihit niya ang throttle ng motor. Hindi raw multo yung bata. Totoong bata raw na biglang tumawid. Mula po noon, hindi na kami naniwalang mag-asawa sa swerte ng kung anumang bagay. Ang biyaya po talaga ay nakukuha mula sa sipag at tiyaga. Reward po ito mula sa kabutihan din ng kalooban. Kaya hindi na kami nakakalimot na magsimba, magdasal, at ibalik lahat sa Diyos ang kabutihan niya sa aming buhay. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At ngayon, eto na po ang ating shoutout portion. Shoutout kay Charlene Warisa, Fan ACC, Tessa Aguilar, Michael Segundo, Crias Ryzen Mateo, Shasha Sudario, Differ, Annabel Schwartz, Tess Watanabe, Rogelio Parayaw, Stephanie Delamide. Basahin naman natin ang ilan sa magandang comment mula kina Differ at Charlene Warisa. Sabi ni Differ o Differ, inaabangan ko po ito tuwing umaga dito sa Canada. Kasama ko po kayong maghapon sa aking trabaho. Para lang akong nasa Pinas. Nakakawala ng homesick. Pa-shoutout na din po sa kanyang mga kamag-anak daw sa Malolos at sa kanyang pamilya sa Alberta, Canada. Mabuhay po ang Sitio Bangungot. Sabi naman ni Charlene, may bagong upload na naman. Pa-shoutout po. Lagi po akong nakikinig sa mga kwento nyo. Ang ganda po sobra. May napupulot din na lesson sa mga bawat kwento. OFW here from Kuwait. Thank you po. Thank you din, Charlene. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.